Ang compressor diving ay isang kilalang pamamaraan ng pangingisda sa buong Pilipinas. Ito'y mapanganib. Sa bawat sisid, maaring buhay ang kapalit. Malapit na pong ipagbawal ng probinsya ng Romblon ang compressor diving at ito'y sanhi ng isang malaking kontrobersiya ngayon. Sisirin natin ang karagatan ng Romblon alas 11 ng gabi sa darating na Martes sa The Probe Team. Nanganganib ang kanilang buhay dahil sa compressor diving. Nanganganib na rin ang hanap buhay dahil sa paghihigpit ng lokal na pamahalaan. Ito ang ulat ni Karen Davila ukol sa mga spear fishers ng Romblon. Alauna ng umaga, tulog na ang barangay at tahimik ang karagatan. May ilan lamang mangingisda na naghahanda para sa kanilang muling paglakbay sa laot. Hindi lambat o bingwit ang kanilang dala kundi mga pana. Imbis na maghintay ng isda sa ibabaw, sumisisid sila para makahuli. Gandang umaga. Sinamahan ko ang grupo ng maninisid na ito upang lubos na maunawaan ang kanilang ginagawa. Papalaot na tayo. Alauna, Jess, ng umaga. Upang makatagal sa ilalim ng tubig, kinakailangan nilang huminga gamit ang hose. Ito'y iniipit sa bibig habang ang kabilang duloy nakakabit sa isang tangke. Itong compressor naman ang nagbibigay ng patuloy na supply ng hangin habang sila'y nasa ilalim. Pag yung biglang naaw namin, babalda kami dahil sa baka maano ng hangin yung katawan namin. Ayaw mo ba maghanap na lang ng ibang trabaho? Kaya nung konti namin nag-aralan, hindi kami matanggap ng ibang trabaho konti na nag-aralan Walang duda ang panganib ng trabahong ito. Nakatali sa isang hose ang buhay ng maninisid. Kung ang hose ay mabutas o mapatid, mawawalan sila ng hangin sa ibaba. Ngunit sa ilalim ay tila sanay na silang gumalaw. Umaabot sila ng 80 hanggang higit 100 dipa sa ilalim ng dagat. Hawak ang pana at flashlight. Hinahanap nila ang target. Wala pang 5 minuto ay may huli na. Ang isda ay tinutusok ng mahabang alambre upang hindi makawala. Pinaghihinala ang gumagamit ng lason ang mga mangingisda. Ngunit makikitang hindi ito kailangan upang makarami ng huli. Sanayan lang ang labanan. Tulog ang mga isda kapag gabi, kaya't mas madaling panain. Eto nga't may matatabang lapu-lapu pang nahuli. Minsay natatanggal ang kanilang homemade fin sa ilalim ng tubig. Sila mismo ang gumagawa ng kanilang kagamitang panisid, kaya't di ito gaanong matibay. Ngunit dahil patuloy ang daloy ng hangin sa hose, nakakatagal sila ng mahigit 1 oras sa ilalim. Maya-maya'y sari-saring isda na ang kanilang nakolekta. Kasama na rito ang puffer fish, na ayon sa kanila'y lasang manok. Pagkalipas ng 50 minuto ay umahon na ang grupo. Namangha ako sa kanilang huli. Umabot ito ng 30 kilo at iba't ibang klase pa ang isda. Natutuwa kayo sa huli nyo ngayong umaga. Natutuwa naman kayo. Pambili ng bigas. Mga ka-100 piso ka. Aabot ka palagay mo? Hindi. Hindi ba? Hindi ba parang napakaliit na kita yon
yung buhay mo yung sinusugal mo dyan sa ilalim ng dagat. Natural pabuhay ang aking pamilya. Mapanganib, ngunit sagana naman ang isdang kapalit. Ang tangi lang nilang puhunan ay ang kanilang katawan at ang kanilang kakayahan. Ito na nga ang nakagisna nilang hanap buhay. Ngunit hanggang kailan? Mahigit 80 compressor divers ang nakatira sa Looc, Romblon. Ngunit may bagong panukala ang munisipyo na ipagbawal ang compressor diving sa dahilang nauubos na raw ang mga isda. Sa Municipal Fishery Ordinance ng Sangguniang Bayan ng Looc, isa sa mga fishery privileges ay ang hookah diving na nakalarawan bilang paggamit ng air compressor. Ngunit nakalagay rin na ito'y strictly regulated. Spearfishing per se is active fishing, which is bawal sa municipal waters under the Republic Act 8550. And then if you use compressor as an accessory, you stay underwater for a longer period of time. So, kung baga saan mag-overfish. Hindi sinasabi sa batas, either Republic Act 8550 at saka Municipal Fishery Ordinance. Hindi sinasabi rito. Wala sinasabing ganon. Dahil sa panukala ng munisipyo, hinuli noong Mayo ang isang grupo ng mga compressor divers at ang kanilang operator. Ang bangkang gamit nila, kasama ang kanilang mga kagamitan ay kinumpiska. Pati ang kanilang huli ay kinuha. Medyo nagdadamdam din ako sa mga pangyayari, lalo na sa LGU, kung bakit naging malupit ang kanilang at saka naging marahas ang kanilang mga ginawa. Pero wala akong magawa dahil sila mo siguro makapangyarihan. Ang penalty, 500, assuming the one caught is found guilty. Pero magkano ang halaga ng bangka na kanilang confiscate? Almost 80,000 yan. Ipinatutupad daw ng munisipyo ang Republic Act 8550 o Fisheries Code of 1998. Ayon dito, bawal ang active fishing gear sa loob ng municipal waters. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, walang sapat na basihan sa kasalukuyang batas ang munisipyo na ipagbawal ang compressor diving. There is still no implementing regulation for Section 90 prohibiting the use of active fishing gear in municipal waters. That being the case, LGU should refrain from legislating on Section 90 dahil they may be misled. Kinumpiska ng bantay dagat sa pamumuno ni Bebot Bantang ang bangka ni Lope. Sila ngayon ay naninigurong walang pagko-compressor diving na magaganap sa Looc Bay. Once kasi na sinabing pursuit of the target within Looc Bay or municipal water, kung pagbabasihan ng nasyonal, ay ipinagbabawal talaga yun. Depende sa term of definition kasi na nakikita doon. Ang nakikita ko doon, nung binasa ko ng gusto yun, papasok doon ang compressor. Binabantayan din ang mga compressor divers ng mga kapwa nila mangingisda. Sumisisi din ang mga ito upang makahuli. Ngunit wala silang gamit na air compressor kaya hindi sila makatagal sa ibaba. Ang tawag sa kanila'y mano-mano. So gaano kayo katagal sa ilalim bago kayo kailangang huminga? Kalahating minuto lang. Kalahating minuto. Pero nakakalalim pa kayo. Hanggang 2 tipa lang. 2 dipa lang. Bakit kayo naiinis sa mga gumagamit ng air compressor? Kasi dali maubos sa yung isda eh. Bagamat active fishing gear din ang gamit ng mga mano-mano divers, ay pinapayagan silang mangisda. Samantalang, ang compressor diver ay pinagbabawalan. Sa mano-mano, inaalaw namin because they stay in the underwater for just a short period of time, catching fish na just enough for their subsistence. 2 kilo ang huli ng mano-manong mangingisda. Kung ang compressor diver nga ay wala pa sa 100 ang kita, mas konti pa para sa mano-mano. At kung ganito kaliit na huli lamang ang papayagan ng munisipyo, ay wala na nga daw kikitain ang mga mangingisdang ito. The mano-mano divers without compressor are complaining that these compressor divers are the ones na nagdi-deplete ng resources. Saan ang data nila na naubos ang isda?
May data ba sila? Sa situation ngayon, as compared to siguro mga 10 years ago, na sinasabi ng mga matatanda na mangingisda dito, na sabi nila, lumabas ka lang dyan, ilang metro lang along the shore, makikita mo na yung isda. Pero as the years goes by, napansin nila na talagang wala na. Paliit ng paliit, paliit ng paliit. At sinisisi niyo po ito sa mga gumagamit ng air compressors. Hindi namin ito sinisisi sa kanila. Isa lang sila. Dati-rati, maraming mga compressor divers na nangingisda dito sa loob ng Looc Bay. Pagkatapos rin ng ilang taon ay paunti na rin ang paunti ang isda. Kung kaya't nagdesisyon ang sangguniang bayan na gawin itong marine sanctuary at ipagbawal ng lubusan ang anumang uri ng compressor diving. Okay? Higit sa 20 ektarya ang ipinagkait sa anumang uri ng mangingisda upang mapalago muli ang bahaging ito ng Looc Bay. Nasaksihan kong lumalaki na nga ang mga corals, bagamat hindi pa gaanong karami ang mga isda. Ngunit suportado rin naman ng mga compressor diver ang proyektong ito. Sa katunayan, nagkaroon pa nga sila ng bay cleanup noong nakaraang taon. Lumalim nga lang ang hidwaan sa pagitan ng munisipyo at ng mga compressor divers. Ayon nga sa mayor ng Looc, sa sobrang dami ng huli ng mga compressor diver ay umaabot na raw ito sa commercial scale. Ang nahuhuli ng compressor diver is commercial value? Is that it? Can you define that? What do you mean? Ay more than yung subsistence kasi makukonsider mo yung commercial pag yung volume na talaga. Kasi foam ang nakukuha nila niyan mga 40 kilos. Ang commercial fishing, naguhuli ng mga 5 to 10 tons. Pag linagay mong 5 tons sa amin, bangka, lunod kami. Ang isang crate na ito ay kulang-kulang na 30 kilo. At dahil first class na isda ang huli, nagkakahalagang 1,500 piso pag ibinenta ito sa palengke. Pinaghahati-hatian ng mga divers at operator ang kita. Handa na ba kayong itigil na ang compressor diving? Hindi ko masasabi dahil gawa nga ng medyo na ako sa ngayon na paralisado talaga hanap buhay ko. Sa ngayon nga, on sale nga yung bahay ko para magkaroon ako ng puhunan. Kung ang mismong operator ay nanganganib ang hanap buhay, lalo na ang mangingisda. Pinuntahan ko ang bahay ni Mang Tony, isa sa mga compressor divers. Asawa at 7 anak ang kanyang ibinubuhay. Para may makakain kami, may kahit may isang latang bigas, ayos lang yan yung pag kumakain lang kami ng lugaw sa isang araw. Minsan nga, natutulog kami, hindi kami kumakain Uminom na kami ng tubig. Kunyari, bigyan ka ng ibang pamamaraan ng hanap buhay ng pamahalaan ninyo. Papayag ka ba? Kung mayroon silang bibigay sa akin. May alternatibong hanap buhay namang ibinibigay ang munisipyo, tulad ng baklad at seaweed farming. Ngunit kumpara sa pangingisda ay maliit lamang ang kita mula rito. Pag marami na, maybe siguro pag-aalaw namin yan yung once a week or once a month. Pero sa ngayon talaga, we are strictly regulating the activity. And the regulation is not to issue permit. Ang point namin sundin ang batas pangista. Wala. Just follow what is the law. Just follow what is the law. Wala na kaming hinihingi. Kayo po, anong nararamdaman nyo na itong compressor diving ay pinagbabawal na po? May masakit ang loob ko dahil wala kaming hanap buhay. Yung dahil naisip ko, yung pamilya ko marami. Kung wala hanap buhay, mamatayan sa gutom. Kapit sa patalim na ang gawain, pinaniniwalaan pang umuubos ng kayamanang dagat. Habang wala pang tiyak na batas ukol sa pamamana at compressor diving, lalala ang hidwaan sa pagitan ng mga mangingisda at munisipyo at malamang ay higit pa sa kanilang kabuhayan ang maapektuhan. Mga lolo na, mga CAFGU volunteers pa. Kilalanin sa pagbabalik ng The Probe Team.
Asian Spirit, the people's airline, covers the places that you call home, with flights that take you from the city of Baguio to Boracay and the southern islands of Mindanao, anytime, any place. Our unwavering commitment to service. Asian Spirit, the people's airline. For reservations, call 840-3811 or contact your nearest travel agent. White sand and quiet sea. G-Shells Beach House offers a peaceful vacation in the islands of Tablas, Romblon. For inquiries, call 0912-837-5889. Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa The Probe Team. Ako po si Cheche Lazaro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nanganganib ang kanilang buhay dahil sa compressor.
Napakaganda nun. Napakaganda nun. Saan yung bar? Sige. Oo. Mapapalit ba sa lugar? Kaya pinag-load. Okay? Underwater filming na kinuha noong August 10, 2000 sa Alcantara, Romblon ng The Probe Team ni Ms. Karen Davila. Ako po ay si Awi Iranes, presidente ng Loocnon Spearfishing and Divers Association o Lusada Incorporation, at aking pong ipapaliwanag ang eksenang ito upang maunawaan ng lahat kung papaano ang sistema ng pamamana sa ilalim ng dagat na gamit ang kompresor. Sa mga sandaling ito ay nasa ilalim na ang cameraman na si Mr. Yong Diso, isang Koreano, at sa pagkakataong ito ay pababa na si Remy Pabiliar upang mamana ng isda. Siya po ay isang mahusay na diver at miyembro ng Lusada Incorporation. Ang lugar po na kanilang sinisiran ay malapit sa may Binaywi Beach ng Alcantara at ito po ay may lalim na humigit kumulang 10 dipa. Ang plastic po na inyong nakikita sa mga sandaling ito ay nagsisilbing floaters sa alambre na kanilang tinutuhugan ng isda. Inyo rin po mapapansin na ang kaliwang kamay ay may hawak na flashlight, na sa kanang kamay ang pana at ang alambre. Sa pagkakataon pong ito ay nakakita na ng isda si Remy Pabiliar. Mapapansin din po natin na ang lugar na pinagtutulugan ng isda ay bato po yan at taliwas sa iniisip natin na ito'y corals na malambot.
Ito pong isdang ito ay tinatawag nating samaral o bago sa ating salita. Yung pong panang isda ay tinuhog na sa alambre na kung tawagin natin ay gahoy. Ayon po sa aking pananaliksik, nang basahin ko ng gusto ang Fishery Administrative Order o kilala sa tawag na PAW 201, lumalabas na ang pamamana ay exempted sa tinatawag na active gear. Ang inyo pong naririnig na tunog na yan ay hininga ng cameraman na si Mr. Yong Diso, isang professional diver na Koreano. Ito pong isdang ito na inyong nakikita na pana ay kilala sa tawag na bago, isang uri ng samaral. Mapapansin din po natin na ang pana nila ay may dalawang klase ng guma. Ang isa pong yan ay reserba kung sakaling malalaki ang isda na napapana. Mapapansin din po natin ang kabilisan nilang kumilos sa ilalim ng dagat sapagkat isa po yan sa kanilang abilidad. Mapapansin din po natin ngayon sa mga sandaling ito ang kanilang sinyasan sa ilalim. Ang pagsisinyas po ay alam na ng mga diver sapagkat bihasa na sila sa gawaing ito. Sa mga sandali pong ito ay isa pong lapu-lapu ang napana na kung tawagin natin sa ating dialect ay banahan. Mapapansin po ninyo na parang mahirap ang gawaing ito, subalit para po sa kanila ay sanay na sila dito. Sa mga sandali pong ito ay mapapansin natin ang isang diver sa katauhan ni Sandro Iranes na natanggal ang kanyang flippers o kilala sa tawag na kapay. Subalit ito po ay ordinaryo lamang na nangyayari sa ilalim ng tubig, subalit ito po ay madali namang maayos dahil sa sila ay may suporta ng hangin. Ito po, sa mga sandaling ito, ang nakaputing damit ay si Tony Mendoza. Mapapansin din po natin na ang lugar na pinamamanaan ng mga divers ay walang coral sapagkat sa bato po nakatira ang mga malalaking isda, taliwas sa ating iniisip na sa corals. Sa corals po nakatira yung mga maliliit na isda. Makikita din po ninyo na sila ay may suot na bonnet bilang proteksyon sa kanilang mga ulo. Dito po si Rime Villar ay sumisinyas ng oras. Sa mga sandali pong ito ay mapapansin ninyo na ang isdang pinana ay lumalapit pa sa pana sapagkat sa gabi po kapag nasisilawan ng isda, ito ay kusang lumalapit sa tao.
Mapapansin din po natin na sa gabi ay parang maamo ang mga isda sapagkat ang mga isda ay tulog. Gusto ko lang pong ipaalala sa mga nanonood na walang halong lason dito. Kailanman ay hindi gumagamit ng sodium ang mga namamana sapagkat makikita ninyong hindi na ito kailangan pa. Mapapansin din po natin na normal lang ang kilos nila sapagkat ang kanilang pong pakiramdam ay katulad lang din ng nasa itaas dahil suportado po ng hangin. Ito po mga isdang ito na inyong nakikita ay sari-sari. Marahil po ay iniisip ninyo na kung mamatay kaya ang makina, ano kaya ang mangyayari? Ito po ay ordinaryong nangyayari sa mga divers. Subalit, para po sa inyong kaalaman, ang compressor po ay may karugtong na tangke at ito po ay may kapasidad ng 5 minuto bago maubos ang hangin. Kaya't ang mga divers sa ilalim ay may pagkakataon para makaahon ng maayos. Ito po, ang makikita ninyo ay isang yungib. Ito po ay kadalasan kapag ka malalaki ay pinapasok ng diver sa paghahanap ng malalaki ding isda.